Namulat sa kahirapan ang batang si Pikoy. Dahil sa pagiging isang dukha, halos hindi na naranasan pa ni Pikoy ang pagiging musmos. Sa bahay nila, madalas na magtalo at mag-away ang kanyang mga magulang dahil sa salapi. Lagi ring nababanggit sa tuwing magtatalo ang ama't ina niya ang kanyang lola. Inaalala nila ang gagastusin, sakaling mamatay na ito. Alaga rin ni Pikoy ang kanyang batang kapatid na may cerebral palsy. Dumagdag pa sa kanyang intindihin ang kanyang kuya na nawalang ng scholarship, kaya kailangan niyang kumayod para sa pamilya. Katuwang ang mga kaibigan, pinasok ni Pikoy ang ilang trabaho upang mapag-ipunan ang pagpapagawa ng kabaong ng kanyang lola. Nagbenta sila ng inuming palamig sa piyesta upang magkaroon ng pambili ng materyales. Hindi naman nabigo si Pikoy at nakaipon naman ng sapat na pera para sa kanyang minamahal na lola. Nang mabili ang materyales, nagpatulong si Pikoy sa kanyang pamilya na gawin ang kabaong. Tinulungan naman siya ng mga ito, at kalaunan ay natapos din ang ginagawang ataol. Gayunman, hindi pala ang kanyang lola ang gagamit ng kabaong. Nasagasaan si Pikoy ng bus dahil hindi niya ito napansin sa kanyang pagtawid. Si Pikoy pala ang gagamit ng sariling kabaong na kanyang pinag-ipunan na ikinalungkot naman ng mga tao sa paligid niya dahil mabuting bata si Pikoy.